What's up, KG? Alam mo yung feeling na nagbasa ka ng white paper, tapos feeling mo, legit to, solid to, pero after ilang buwan, bagsak yung coin? Tanong ko sa'yo, sure ka bang nag-research ka talaga o niloko ka lang ng white paper? Pag-usapan natin. Let's go! Sa crypto, lagi mo maririnig, basahin mo yung white paper bro, do your own research. Parang yun yung golden rule. Parang pag ginawa mo yun, safe ka na. Pero ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi sapat ang white paper. Minsan, yun pa yung dahilan kung bakit ka naloloko. Oo, kahit ikaw na yung feeling mo, nag-research ka. Aminin natin, pag nagbasa ka ng white paper, may feeling na, hindi ako tulad ng iba, hindi ako na FOMO, researcher ako. Pero ito yung problema. Reading is not equal to understanding, and understanding is not equal sa tamang desisyon. Sample, may project na 30 pages ang white paper, punong-puno ng technical terms, layer 2 scaling solution, cross-chain interoperability, decentralized governance protocol. Ang tanong, naiintindihan mo ba talaga yun? O binabasa mo lang para masabi na nag-research ka? Ito yung harsh truth. Ang white paper ay equal sa marketing. Hindi yan neutral, hindi yan objective. Ginawa yan para magmukhang legit, magmukhang matalino, magmukhang future ready. Pero hindi yan ginawa para ipakita ang weakness nila. Isipin mo, may negosyo ka ba na gagawa ng document na ilalagay mo lahat ng problema mo? Siyempre wala. Ito yung pinakadelikado. Hindi sila nagsisinungaling, pero hindi rin nila sinasabi ang lahat. Sample, may token utility kami, pero hindi sinasabi, may demand ba talaga? May gumagamit ba? Sustainable ba? Another example, limited supply. Pero hindi sinasabi kung may vesting ba, may unlock ba soon, sino may hawak ng supply. Bigyan kita ng senaryo may nakita kang project, maganda yung white paper, malinis yung design, ang ganda ng roadmap. Pero after 3 months, biglang bumagsak. Bakit? Kasi walang users, puro hype lang, developers ang nag-dump, walang actual product. Pero lahat yan, wala sa white paper. Ito yung hindi napapansin ng karamihan. Ginagamit ang white paper ang ego mo. Pag mahaba, technical, komplikado, feeling mo, legit to. Hindi ko lang nagigets. Instead, naisipin mo, baka wala talagang value. Delikado yan. Kasi instead na magduda ka, nagtiwala ka palalo. Ito yung importante. Kung di sapat ang white paper, anong dapat mong tignan? Una, actual product. Working ba? O puro promise lang? Users, may gumagamit ba talaga? O puro investor lang? Token flow. Saan napupunta yung pera? May exit liquidity ba? Team behavior. Transparent ba? O biglang nawawala? Community. Organic ba? O puro bots at hype lang? Sa personal opinion ko, para sa akin, white paper is just step 1. Hindi yan basehan ng desisyon. Kung white paper lang ang basehan mo, madali kang lokohin. At kung honest ako, maraming project ang magaling sa white paper, pero zero sa execution. Totoo yan. Ere-recommend ako ba magbasa ng white paper? Oo, pero wag mong gawing final decision. Hindi ko ere-recommend na doon ka lang mag-base, doon ka lang magtiwala, at doon ka lang mag-judge. Kasi kung ganun, 6 months from now, malamang may hawak kang dead coin. Tanong ko sa'yo, yung mga coin na hawak mo ngayon, binasa mo ba ang white paper o naniwala ka lang dahil sa hype? At kung binasa mo man, naiintindihan mo ba o nag-assume ka lang na legit? Be honest. Para sa mga newbie, ito yung pinaka-importanting lesson. Hindi porket mukhang complicated, legit na. Minsan, mas simple, mas totoo. At minsan, mas technical, mas delikado. So next time na may makita kang project, huwag kang matuwa agad dahil may white paper. Tanungin mo, may value ba talaga? May gumagamit ba? May demand ba? Kasi sa crypto, hindi ka niloloko dahil wala kang alam. Niloloko ka dahil akala mo, alam mo na. At kung gusto mong matuto pa kung paano makita ang mga red flags bago ka pumasok, abangan mo yung susunod. Kasi doon, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung exit liquidity ka na pala. Game on!